Inaantay ko talaga umuwi si Criminology kagabi para nga batiin. Nakapasa kasi siya sa qualifying exam sa Bachelor of Science in Criminology. At lahat din ng kaibigan niya na pumunta nung birthday ni ABM ay nakapasa. At meron pa nga sa isa sa mga kaibigan niya ang nag-top 1. Ay di ba't bang galing, honey? Charing. At habang nanonood nga kami ng live kahapon ay abot-abot nga ang aking dasal. At nung makita ko nga sa monitor ng screen ang kanyang pangalan ay abot-abot nga ang aking tuwa. At kinabukasan nga, bali kaninang umaga ay pumunta na nga ako sa aming suki para nga bumili ng karne. Magluluto nga sana kami ng munggo pero wala nga daw silang tindang pata. Kaya nga eto, paa na lamang ng manok ang aming iyahalo. At habang pauwi nga ako, merong nagtanong kung ano daw ang aking iluluto. Aba ay sabi ko ay magluluto ako ng munggo na haluan ko ng paa ng manok. Hindi naman daw Biyernes pero bakit daw ako'y magluluto ng munggo? Abay ang sabi ko naman ay bakit Biyernes lang ba pwedeng magluto ng munggo? Charing. Nakauwi na nga ako at lilinisan ko na nga itong paa ng manok. Tinanggalan ko lang ng kuko at pagkatapos nga nilagyan ko ng baak sa gitna para nga mabilis lumambot. At nung malinisan ko nga ay nagpaapoy na nga ako at saka ko na nga isinalang sa kawali. Isinabay ko na nga rin pala sa pagpapalambot ng paa itong munggo. At alam nyo ba dati hindi ako pala kain ng paa ng manok pero nung malaman ko na ang paa pala ng manok ay mayaman sa collagen ay naging paborito ko na iyan. Charing. At ayan nga paglagay ko nga ng tubig ay tinakpan ko na nga. At pagkalipas nga na isang oras ay malambot na yung munggo pero yung paa ng manok ay medyo matigas pa. At maya't maya ko nga rin yan dinadagdagan ng tubig dahil lagi ngang kumakati. At ayan na nga uli, pagkaraan nga uli ng may isang oras ay malambot na nga ang paa ng manok. At sabi ko naman sa inyo, kapag ganito ang niluluto namin ay hindi kami sasala na hindi palalagyan na aking inay ng dahon ng malunggay. Ay sabi ko nga para na naman kaming kambing, charing. At nalagyan na nga rin pala yan ng pampalasa katulad ng asin pati na nga ng magic sarap. Ay baka hanapin ninyo ang bawang at saka ang sibuyas ay doon na po naggisa sa loob at pagkatapos nga ininihalo na laang diyan. Hindi na nga laang na-video at dahil alam nyo naman ang aking cellphone, lagi na laang full storage. At nung maluto na nga ang munggo na mayroong paa ng manok ay kumuha na nga kaagad ako dahil sobrang na nga ang aking pagkakagutom. At kahit nga yan ay mainit pa, ay sige nilantakan ko na nga, ay siya kain po tayo, salamat po Lord sa blessings. Abay, alam niyo bang napakalambot ng paa ng manok? Yung bang tipong pagka sinubo mo, ilalabas mo na lang ay puro buto. Napakadami ko nga nakain at hindi na nga ako makatayo sa sobrang kabusugan. Ganito talaga ang gusto kong ulam. Yung bang may gulay ka na, may karne ka pa. Bonus na lang talaga yung paa ng manok na sobrang lambot. Ganito talaga yung masarap imukbang. Yung bang sobrang lambot ng karne. Kaya lang wala pa akong pang mukbang. Tsaka na pag mayaman na ako. Charing. At habang kumakain naman ako kanina ay meron naman tumatawag. Ay yun palang aming kapitbahay at eto nga binigyan nga ako ng 3 pirasong ampalaya. Nakapag-harvest daw kasi siya na ampalaya kaya nga eto binigyan nga kami. At maya-maya naman ay dumating naman tong aking asawa at mayroon nga dalang isda. Huli nga yan doon sa may fish trap na katabi ng aming cage. Matagal-tagal na nga rin nung huli niyang angatin yung aming fish trap doon dahil pag inaangat nga niya noon ay laging walang huli. Ay buti na lang ngayon ay mayroon. Ay sabi ko nga ay siya may pang-ulam na tayo sa hapunan. Yun lang, salamat.